Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sabi po dyan, kung pagkagising daw po natin sa umaga, kapag ang Diyos yung inuuna nating inaalala po, siya yung para hanapin po, magkaroon tayo ng kapangyarihan ng kabanalan ng ating Panginoon, mas malamang na maiwasan po natin yung pag-aaralan natin ngayon, yung topic natin ngayon. So ano po ba yung topic natin? Lesson 11 na po tayo. Anger. Ayan, di ba? Paggising natin sa umaga, pag inuna natin hinanap ang Panginoon, siguro talaga makakaiwas tayo na magalit. Ang text po natin ay makikita sa Kawikaan 29:22. Ang sabi po dyan, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ayan. So parang hindi po maganda talaga, di ba? Sabi sa English, an angry person stirs up conflict and a hot-tempered person commits many sins. Yun po yung delikado. Kaya nagiging bad character, di ba? Dahil nakakakomit tayo ng maraming kasalanan once na tayo po ay galit. So, sino naman po ba sa atin ang hindi marunong magalit o hindi pa nagalit kahit kailan? Siguro wala, di po ba? Yun po, na kahit alam natin na yun nga, ito ay pinagsisimula ng gulo, ito ay nakakalikha ng away, yung iba nagpapatayan pa dahil sa galit, di ba? Pero hindi natin talaga maiwasan, hindi natin makontrol yung sarili natin na magalit. Kaya marami po kasing mga factors ang nagpapagalit sa atin. Maraming ginagagalingan tayo. Kaya kahit ayaw natin kumisan, may mga tao talagang mag-trigger sa atin or sometimes sa sarili na rin natin, di ba? Napoprovoke tayo na magalit. May mga instances naman na dapat din naman talagang magalit, di ba? Para hindi na maulit yung dahilan ng ikinakagalit natin. So, meron pa rin naman po talaga kailangan na magalit din po tayo. Basta lang po, ang masama lang kasi sa galit ay yung nakaugalian mo. Pag nakaugalian na po natin yung palagi tayo nagagalit, yun na po yung bad character. Kasi nasa ugali na. Dahil palagi na, kumisan, di ba, kakagising pa lang, nakasingal na. Kahit wala naman sapat na dahilan, bigla na lang sisigaw sa galit. May kasama pang pagmumura. Yun ang masama. Yun po yun. So nakakasira ng araw, di po ba kung ganun yung kasama po natin sa bahay? Or ganun po tayo. Hindi naman, kasi sabi ko, hindi naman masama yung magalit po. Basta may tamang dahilan at hindi tayo magkakasala. Yun po yun. Sabi nga sa Efeso 4:26, Efeso 4:26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. ayun. So, pwede po magalit, diba? Basta lang, huwag tayong magkasala. At huwag daw natin palipasan pa yung araw na yan hanggang tumisan, taon na nga eh. Di po ba? Galit pa rin tayo doon sa taon na yun eh. Pag nakita natin, pinapaulit-ulit pa rin natin sa kanya na sinusumbat yung naging dahilan, ba tayo nagalit? So yun po yung dapat na iwasan po natin kapag tayo po ay nagalit. Yung magkasala. Pwede namang magalit kapag nasa kapiran tayo. For example, yung mga magulang, di po ba sa kanilang mga anak na talaga namang ayaw sumunod. So, kailangan din naman natin pagalitan siya, di po ba? Para maituwid po sila. Yun na, iwasan nga natin, sabi nga na magkasala, in what way? Yung pag nagsalita na tayo na hindi maganda, nandun na yung pag-alipusta, nandun yung pagmumura. So, yun po, panglalait, pananakit, basically, sa papuyan, di ba? Na hindi lang yung galit tayo sa bibig, meron pang pananakit. So, yun po ang nagkakasala na po tayo sa ganoon. Kaya anong sabi sa Efeso 4:31? Efeso 4:31.
Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ayun. So, yun po, 'di ba? Ito po yung iwasan na po natin kasi nga 'pag nagalit na, meron na yung mambubulyaw, may manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. So kaya po, nagiging kasalanan po yung galit. Pagka yan na po yung lumalabas sa bibig natin or nagagawa po natin. Kaya anumang galit sa araw na to, after na nasabi natin, naibulalas na natin yung ating sama na loob, yung galit natin, dapat kinakalimutan na po natin para nga iwas kasalanan. Kasi may mga tao kasi, di ba, wala silang pakialam. Kahit makasakit, kahit magkasala sila, basta mailabas lamang nila yung galit nila at kahit ilang taon na yung nakalipas, nasa puso pa rin nila. So yun na po yung bad character or masamang ugali. So hindi natin talaga maiwasan ang magalit. Sabi ko nga, sapagkat may mga causes talaga, may mga dahilan kung bakit tayo nagagalit. So ano po ba yung mga dahilan na yan? What are the causes of anger? Bakit tayo napoprovoke magalit talaga? Number one is physical and emotional problem. Lahat naman tayo may problema, di po ba? Iba't ibang nga lang. Pero kapag dumanas na po tayo ng panghihina ng katawan, na parang hindi ka na makakilos, hindi mo na kaya, hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa, may karamdaman ka na, pumapasok na yung discouragement po sa atin physically and emotionally. Nagkakaroon tayo ng frustrations in life, nagiging mainitin na yung ulo natin pag yung mga may gusto tayong gawin na hindi na natin gawa. Yun po. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit tayo po ay nagagalit, napoprovoke magalit, nagiging emotional na po kasi tayo, di ba? Lalo na pagdating natin sa mga ages na talagang kagaya namin na nasa mga senior na po talaga, na nandun na talaga nagiging emotional na, maramdamin na hindi namin magawa yung gusto namin gawin, hindi maputahan yung gusto putahan, nakakainit na po talaga ng ulo. There are times na pati yung Diyos nagagalit na po. Bakit nga? Bakit sabihin, bakit ako pa? Bakit ako yung napahintulot sa ganitong karamdaman? For example, na talaga na bedrid, di po ba? Yun po yun eh. Bakit ako pinabayaan ng Diyos? Kaya meron talaga nagagalit sa Diyos dahil sa physical and emotional problem. May nagagalit din naman doon sa tao na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng physical na karamdaman or bakit siya naging emotional, na nagkaroon siya ng anxiety. So galit siya doon sa taong pinanggalingan nun. So yun po na hanggang hindi naaalis na po. Lalo na kung na-paralyzed na bedrid na dahil lang po sa isang tao, di ba? Talagang nandun na yung maraming insecurities na darating sa atin, discouragement, frustrations, kaya laging galit. Ayun po. So, yun po yung mga nararanasan po na sitwasyon bakit nagagalit ang isang tao. Pero ano pa man yun, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kailangan pa rin po natin matutong mag-control ng init ng ulo, ng galit, sapagkat hindi naman tayo bubuti. Hindi naman makakabuti sa atin kalagayan kung magagalit pa tayo palagi. Ganun na nga yung sitwasyon mo, galit ka palagi, nakasingal ka palagi, anong mangyayari? Di po ba? Masaya po ba yung buhay pagka ganun? Siyempre hindi. Mapapaaway lang tayo sa mga kasama natin sa bahay, di ba? Or kahit saan tayo nandun, pag lagi tayong galit. Ito po. Hindi pa rin po ito makakabuti para sa atin. Kaya natin ito pinag-aaralan para makaiwas po tayo. Kasi nga po, pag nagalit na po tayo, mapapaaway tayo, masusuway natin ang utos ng Diyos eh. Kapag wala na tayong control dahil sa galit, hindi na po natin maalala yung utos ng Diyos. Ano ba ang sabi sa Kawikaan 29:22? Sabi po dyan,
ang taong magagalitin ay lumilikha ng away. So, di po ba? Away di ba? At ang mainitin ng ulo ay sanhi ng maraming pagsuway. Ayun po. Nandoon na yung pagsuway natin sa Diyos, pagsuway natin sa magulang, pagsuway natin sa boss natin, sa office, sa pagsuway natin sa pastor or sa church, di ba ba? Pag andun na po yung init ng ulo natin, andun na po yung galit natin, kahit anong gawin, hindi na po tayo mapatino. Sabi nga, nasusuway natin ang Lord kapag galit na tayo in words and in deed. Nagiging mangmang tayo. Pag hindi po natin na-control yung sarili po natin, nagiging mangmang po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan 14:29b, ngunit ang madaling magalit ay tanda ng kamangman. Ayan, kaya wag po, iwasan po natin yung agad-agad tayo po ay nagagalit. Hanggat kaya natin kontrolin po natin yung galit po natin na hindi po tayo magiging mangmang sa harapan ng ating Panginoon. Yan po. Ang iba naman, makamtan lang yung gusto na po. Ang gagawin, makikipag-away. Yung iba, pumapatay pa nga dahil sa galit, dahil pag hindi nila makuha yung gusto po nila. Sabi nga sa Santiago 4:2, Santiago 4 verse 2, mayroon kayong minimithi, ngunit hindi nyo makamtam. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lang ang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y magkakagalit at maglalaban-laban. Amen. So yun po yun. Nagiging sanhi din po yun ng pagkakagalit, paglalaban-laban, pag meron tayong wrong motives, meron tayong gusto, pilit natin gustong makuha. So away po yun talaga, di po ba? Dahil kung iba yung may-ari nun, pipilitin mong makuha, syempre mag-aaway kayo. So yun po, kaya iwasan po natin yun na nauuwi sa labanan kapag hindi po natin napapasa atin yung gusto po natin, napapaaway po tayo talaga. And then number 2, ano pa daw yung cause ng anger? Financial issues. Ayan, talaga yan. Po, losing job, closure ng business, being scam, yan po ang mga dahilan. So nagagalit tayo, nagtatanim tayo ng sama ng loob sa mga taong nagiging dahilan bakit tayo nagkakaroon ng financial problem. Sino ba yung mga yan? So yun po kaya lang, kumisan, ano ba yung, bakit ka ba, for example, nawala ka ng trabaho, bakit ka ba nawalan ng trabaho? O di pa ba? Tapos magagalit ka sa boss mo na nagpaalis sa'yo, kung ikaw naman talaga yung nagkulang, dapat alam natin kung pagkulang natin, bakit tayo nagkaroon ng financial problem, ng financial issue, dahil pa rin sa kapabayaan natin sa work po natin or in any situation. Bakit tayo magagalit na na-scam tayo? Tayo yung naghangad ng higit pa. O di ba ba? Gusto natin ng mas malaki sa madaling paraan. Wala naman kung ganun talaga, di ba ba? Lahat kailangan natin paghirapan. Kailangan natin pagtrabahuhan. Walang easy money. Kaya pag na-scam tayo, nagalit na tayo. Kaya yun po, stop trying to justify our mistakes and anger. Hindi po justify natin. Talaga lang dapat ako magalit kasi naman niloko ako ng mga tao na yan kasi hindi po tayo nag-iingat, kaya tayo naloloko. Apo, sabi nga sa mga ngaral 7:9, wala po Sister Romy. Sabi po dyan, pag-aralan mong magpigil sa sarili. O, di po ba? Kailangan we need to control ourselves. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Yan. Ayun po. Kailangan iwasan po natin yun. Tayo ay magtanim ng galit sa mga taong sa tingin natin ay dahilan kung bakit tayo may financial issues. Hindi natin na naiisip na baka ako yung mali. Baka ako yung nagkulang. Kaya ako dumating sa ganitong kalagayan. So dapat ganun po tayo.
nakakapag-isip-isip din po tayo. At ang isang madalas na dahilan ng pagkakagalit ng tao regarding sa financial matters ay ang utang. Di ba? Sino dyan ang may mga pautang na tuwang-tuwa na hindi nagbabayaran? Wala. Siyempre, sino naman ang hindi maggalit, di ba? Na kapag nangutang, ang bait-bait. Sobra. Pero pagdating na sa singilan, ay naku, iiyak ka na. Kaya syempre, ito po yung nauuwi sa awayan. Sabi nga sa Kawikaan 15:1 and 18, Kawikaan, chapter 15, verse 1 and 18, verse 1, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugon ng marahas puot ay hindi mawawaglit. Verse 18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ng mahinahong isipan. Amen po. ayun. Kaya dapat pag tayo po yung may utang, hindi tayo makabayad on time, wag na po tayo yung maging marahas pa sa pagsagot or ano, di po ba? Dapat tayo nakikiusap di po ba? Kasi nga po, talagang pagmumula ng away yun, na ikaw pa ba yung mas mataas, ikaw pa ba yung mas malakas yung boses, ikaw na nga yung may utang, di po ba? Kaya yun po ang nagiging dahilan ng away. Medyo mahirap magpigil, pero dapat. Kasi nga po, the more na nagagalit tayo, the more na nakakapagsalita po tayo ng hindi tama, ng hindi maganda. Magkakasala lang tayo, di ba ba? At lalo pang hindi magbabayad yung mga nangungutang sa atin. Basta tayo po ay nakapagsalita na hindi maganda sa kanila, the more na hindi tayo babayaran. Sad po, pero yun po talaga yung trend ngayon. Mahihirap maningil ng mga may utang. Diba? And number 3, ano pa daw po? Yun po yung talagang case ng pinanggagalingan ng galit natin, social environment. Yan. Discrimination, being underestimate, na-insult tayo mula sa mga tao sa paligid natin, kaya tayo nagagalit. Diba? Nagagalit tayo kapag minamaliit po tayo, iniinsulto yung pagkatao natin. Nagagalit po tayo. Tulad sa ibang company, di ba? Pag nakita ka pa lang, kahit hindi tingnan yung mga qualities mo, yung mga experiences mo, pag nakita ka pa lang, hindi ka na tinatanggap, sabihin na nila hindi ka fitted sa work. Di ba? Nakakaranas ng mga verbal abuse yung ina-underestimate. Kaya kung ikaw yun, syempre magagalit ka. Dahil hindi ka man lang in-entertain, hindi man lang tinanong or whatever, tinignan lang yung itsura mo, hindi ka na kagad fitted sa work para sa kanila. Kaya po, nagkakaroon ng, yun po yung social discrimination. Kapag ayaw nila, hindi ka tatanggapin. So, being verbally abused is character assassination. Ngayon din po yung iwasan po natin. May mga business tayo, may mga taong, example na lang yung mga katulong, papasok na katulong doon. Yun din po, dapat iwasan po natin yung verbal abuse dahil character assassination na rin po yun. Nakakasugat na rin po ng kalooban pagka tayo po ay nagsasalita ng hindi maganda sa kanila. Sabi sa Kawikaan 15:4, Tara, Edith. Wala. Sabi po dyan, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. O di ba, totoo naman yun. Pag nakakarinig po tayo ng mga hindi magandang salita na sinasabi sa atin, ang sakit naman talaga sa damdamin, sakit sa puso. So, iwasan naman po natin na tayo po ang makasakit ng damdamin ng iba sa pamamagitan ng mga galit po natin. Yung ayaw natin na gawin sa atin, dapat hindi rin po natin ginagawa sa kapwa po natin. Huwag tayo mga insulto, huwag tayo manira ng kapwa po natin.
na siya nagiging dahilan ng away, na siyang nagiging dahilan pag sa church nawawala sa pananampalataya sa Lord. When may naririnig po silang hindi maganda sa atin. So yun po, tayo po yung mananagot sa Panginoon pag dahil sa galit po natin, dahil sa ayaw natin silang makasama, kung ano na sasabihin po natin, po, nagdi-discriminate po tayo. Maiinsulto po tayo. Kaya yun po iwasan po natin na magalit at gumanti. Ayan. Sapagkat uncontrolled anger will result to our own sufferings. Tayo rin po ang magdurusa pag tayo po ay may uncontrolled anger. It will leave us with guilt and shame. Di po ba? Na kahit pa sabihin natin na may katwiran naman tayong magalit. Pero pag nagalit tayo, yung galit na galit tayo, nagigilty rin po tayo eh. Kasi yung mga sinabi mo, babalik din sa'yo eh. Ganun po yung mangyayari talaga. Kaya nakakahiya din po, napapahiya din tayo sa sarili natin. Basta nakapagsalita po tayo ng hindi maganda. Nakapag pumapatol po tayo, napupubok tayo, papatol tayo, tayo din po na po ang mahihirapan. Tayo din yung magigilty. Tayo din yung mapapahiya sa sarili po natin. Sapagkat it shows na nalilimutan natin ang salita ng Diyos. Once na yung dire-diretso yung galit natin, nalimutan na natin ang salita ng Diyos. Ano ba sabi sa Romans? Romans 12:17 and 19. Romans 12:17. Huwag niyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyong mabuti sa paningin ng lahat. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Amen. So yun po. Kaya sabi natin, mag-control tayo. Pigilin po natin yung galit natin, yung pagganti po natin, pigilin natin dahil sabi ng Lord, siya ang maghihiganti para sa atin. Yun po yung lagi natin isipin. Na kinakawawa ka, bahala ang Lord. Huwag po tayo gumanti. Kahit anong mga pinagsasabi, no po, laban sa atin, huwag na po tayong mag-retaliate dahil ang Diyos daw po ang magpaparusa. Amen po ba kayo dyan? Yan po, para mapigilan po natin yung sarili po natin, lagi natin isipin na sinabi ng Lord, siya po ang bahala. Yan po, maliwanag po yan, na pangako ng Diyos sa atin. Kasi letting anger consume our thoughts and action will only lead us to sin with consequences. Pag pinabayaan po natin talaga yung sarili po natin, na talagang magalit tayo, hindi tayo nag-control, may consequence po yan palagi. Pag nagkasala tayo, laging may consequence. Bakit? Hindi na tayo naging kalugod-lugod sa Diyos once na tayo po ay nagpatuli, di po ba? Na kung ano yung lakas ng sigaw nila, kung ano yung mura nila, ganun din tayo. So ano kaibahan po natin? Di ba wala? So, napapahiya po ang Lord. Kaya hindi po tayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon once na tayo po ay nagpapadaig sa galit po natin. Sabi nga sa Santiago 1:19-20, Sir Susan, di yata nakapasok. Sabi po mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. O yun po yung tandaan pa rin po natin. Hindi po nakakatulong para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon, pag tayo po ay palaging nagagalit. Amen po ba kayo dyan? Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Ayun po yung iwasan po natin na po tayo po ay magkasala. Bakit?
Siyempre, alam naman natin, pag nagkasala tayo, may consequence po yan. So, what are the consequences of anger? Ano daw po? Number 1, anger can lead us to make wrong decisions. Siyempre, di po ba? Pag galit ka na wala ka na sa tamang desisyon eh. Kung ano-ano na lang yung gagawin mo kasi nga galit ka. Po. Kaya handong tayo sa maling pagdedesisyon at madalas mapapaaway pa tayo basta may galit po tayo. Sabi sa Kawikaan 14:17a, 14:17. Antang mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Amen. So, hindi nararapat or mali ang magiging desisyon natin pag mainitin ang ulo natin or magagalitin tayo. Katulad ni David, di po ba? Napag-aralan na natin to, yung nagalit siya kay Nabal. Kasi nga, tinulungan niya, binigyan nila ng tulong yung mga tauhan ni Nabal, pero nung siya yung naman yung nangangailangan, hindi man lang siya tinulungan yung kanyang mga tauhan. Ang masakit, nilait at ininsulto pa ni Nabal si David. Kaya sobrang galit ni David. Kaya ano yung wrong decision na gagawin ni David? Sabi sa unang Samuel 25:21-22. Secondes, thank you. Unang Samuel 25 verse 21-22, verse 21, sa galit ni David kay Nabal ay sinabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya sa walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iganti sa atin. Verse 22, parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan mo. Amen. Di po ba ano yung wrong decision niya doon? Mapatay po siya dahil sa galit niya eh. Yun po yun. At hindi lang naman sinabal yung papatayin niya eh. Ano sabi niya dyan, diba? Yung lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, so damay-damay po lahat eh, dahil sa galit. Yun po, wrong decision. Ganyan yung ibang family, di ba? Kahit isa lang yung may kasalanan, pagka nag-away, damay lahat ng buong pamilya sa gantihan. Galit sa lahat, sa pamilya lahat. Isa lang naman yung nagkasala. So yun po ang iwasan po natin. And number 2, ano pa yung consequence? It can damage our relationship with people around us. Siyempre naman, pag nagalit ka, sino pa yung makikipag-best friend sa'yo kung lagi ka naman galit? Di ba? Yun yung nakakatira ng relasyon po natin sa mga tao nakakasama natin. Po, sabi nga sa Awit 37:8. Hello, naririnig po ako? Yes po. Awit 37 verse 8, huwag kang mapupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo. Sana walang kabutihang makakamtan ka. O, diba? Wala naman talaga kabutihan tayong mapapala. Pag nagagalit po tayo, kahit pa sabihin natin may katuwiran yung galit po natin, wala pa rin tayong mapapala. Di po ba? Wala daw kabutihan makakamtan. Wala kang maidudulot na buti. Yung palaging galit. Wala kang kasiyahan. Di ba? Imagine mo kung kagalit mo lahat ng kasama mo sa bahay, sa office, sa church. Magiging masaya ka ba? Siyempre, hindi. Di po ba? And we might regret later on pag nakasakit na po tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin dahil sa galit po natin. Di po ba? Tayo din po talaga yung babalik sa atin kung ano po yung ginagawa natin hindi bakante. Lalo na sa mga magulang, di po ba? Dahan-dahan po kayo sa pagsasalita sa inyong mga anak. Ayan, lalo na yung mga kabataan ngayon, ako, pag napagsabihan, ando na, magkakagalit na kagad kayo. Huwag po natin silang i-provoke.
para sila ay magalit. Na tayo maging dahilan bakit sila magagalit. Sabi sa Efesos 6:4, Efesos 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Amen. Amen. So, meron po mga katuroan ng Panginoon kung ano yung tamang disiplina na po, na mahalaga po yung disiplina na ayon sa katuroan ng Panginoon para lumaki po yung mga anak natin sa pamaraan ng Diyos. Hindi yung sa disiplina natin. Dapat yung disiplinang may pagmamahal, hindi yung may galit, may pananakit. So, hindi po yun ang tamang pagdisiplina sa ating mga anak. Na ngayon po talagang dapat kinakausap na lang po natin munang mabuti. Wina-warningan pwede. O, dapat i-enroll o tsaka na po. O kailangan nasa Bible din naman ang palo. Basta lang nasa lugar. Yeah. Pero dapat naintindihan muna nila bakit po yung gagawin yun. Kaya dapat pagdadag po muna yung ating pakikipag-usap sa kanila. Dapat kilala natin yung mga nakakasama natin, mga anak natin, kilala natin, magulang natin, dapat kilala po natin para makaiwas tayo sa galit sa isa't isa. Kasi kung kilala mo na, alam mo na yung ugali niyan eh. Di po ba? Hindi ka na magpapatul yung mga gano'n. Kaya dapat kilala po natin ang bawat isa para makaiwas po tayo. Para hindi po natin makuha yung bad result. Para hindi natin yung, di ba, yung pag lagi kang galit, sabi nga kanina, may consequence at may resulta pa. Ano yung resulta? Result of anger? Anger can ruin our life. Ayan yung masakit dyan. Di po ba talagang masisira yung buhay po natin dahil lang sa galit? O, natatandaan pa po ba natin yung istorya ni Cain? Di po ba at ni Abel? O bakit niya pinatay yung kanyang kapatid? Dahil sa galit. Basahin natin Genesis 4, 4c, 5, and 8. Verse 4, Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 8, isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Hindi ko pa. Sumama yung loob niya. Nagalit si Cain na hindi kalugdan ng Diyos yung inalay niya. Bakit si Abel yung pinatay niya? Hindi ko pa. Samantalang hindi naman siya inaano ni Abel, pero pinatay niya po yung kanyang kapatid. Pinagbunturan niya ng kanyang galit yung kanyang kapatid. Kaya nagkasala siya kung ano yung naging consequence niya. Kaya yung naging consequence po niya, ruin yung kanyang buhay. Yun po nangyari sa kanya. Sira yung buhay po niya. Bakit? Pinalis po siya ng Lord. Sabi sa Genesis 4:11-12, I will agree for your family. Sabi po dyan, verse 11, sino sumpa kita ngayon? So, yan po ang sabi ng Lord sa kanya. Nako. At hindi mo na maaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. And verse 12, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Di ko ba? Sakit nung kanyang naging parusa. Yung naging consequence ng kanyang galit. Kasi yung galit niya, pumatay na po siya. Kaya di ba, kahit bungkalin man yung lupa, para tamnan mo, hindi ka rin aani. So, ano pa mangyayari sa buhay mo? Ruin po talaga. Full life destruction,
both physical and spiritual. Kasi hindi ka naman maliligtas kung pamatay ka na nga ng tao, di po ba? Lahat po yun. Yan yung masamang lahat ng basta mga sasabihin natin, lahat ng gagawin po natin, basta hindi po mabuti sa kapwa po natin, dahil sa galit, pananagutan po natin lahat. Sabi nga sa Matthew 5:22. Brother James, nandiyan ka ba? Sabi ko dyan, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din, at ang humamak sa kanyang kapatid ay magsamin sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa batas ng hukuman, at ang sinong magsabi ng ulul ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Yan, kaya po yan ang iwasan po natin. Yung magalit o kung ano-ano lumalabas sa bibig po natin, dahil sabi nga, di pa, ano man ang ginawa natin, ano man ang sinabi natin, sa Lord po natin ginagawa yun eh. Kaya po, ano daw sabi, apoy ng impyerno. So, destruction. Talaga po, di ba? Impyerno. At hindi po biro ang impyerno. Amen po. Dahil lang sa galit, impyerno ang punta po natin. O kaya, iwasan po natin yan. Kasi yung kaaway po ay talaga nakabantay po yan ng 24/7. No? Nakikita niya yung mukha natin, yung kilos natin. Kung galit po tayo. Kaya gagawa na yan ng paraan para makuha yung attention po natin. At pag-initin yung ulo natin para magalit. Kaya dapat lagi pong nakang-smile. Hindi halata yung galit po namin. Dapat sensitive tayo. Dapat sa kilos ng diablo. And learn to control ourselves. From being angry, do not give a chance to take us into sin. Ayan. Sabi ko kanina, pwedeng magalit, pero wag po natin bigyan ng pagkakataon ang diablo para dalhin yung galit natin sa kasalanan. Sabi sa Efeso 4:26-27, as verse natin, sabi po dyan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So be sure na bago tayo matulog sa mga mag-asawa, dapat nagkakabati muna po kayo. Or with the rest of the family, yun po yung salita ng Lord. Huwag natin pabayaan lumabog yung araw na galit pa rin tayo. And verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kasi habang hindi po naalis yung galit sa puso natin, nandun makakakilos po ang diablo sa atin. Kasi nga, sa kilos natin, sa salita natin, alam ng diablo pag galit po tayo. Kaya po, yun po yung iwasan po natin. Yan po yung dapat nating matutunan kung paano kontrolin ang galit para hindi magkasala. Yun po yun eh. Ang iiwasan kasi natin sa galit, yung magkasala tayo. Dapat, how can we control our anger? Ano daw po sabi? How can we control? See you all next week. Daw po. To be continued. Ayan. Nag-overtime po tayo ng konti. God bless us all po. Pasensya na po. At yun ang mahirap sa online. Maraming hindi nakapasok sa atin. Nawa, sa next week magkakita-kita na po tayo. Sige po, dadako na po tayo sa panalangin. Maraming salamat po sa inyong panalangin po tayo. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil hindi po nahadlangan ang kawain. Bagamat umulan, hindi kami nakapag face-to-face, Lord, pero hindi po nahadlangan na magpatuloy ang gawain. Kaya maraming salamat po, Panginoon, maging sa mga
connections ko po, Panginoon, para maihayag po ang salitang ito, Lord. Salamat po, Lord. Salamat kay Sister Janine, kay Brother Danjo, Panginoon, na nakasuporta, nakatulong, kasi kay Angel po, Panginoon, para nga po magpatuloy ang gawain. Kaya salamat ng maraming, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, humingi po kami ng tawad, Lord. Kung may mga galit po kami sa puso namin, sa isipan namin, na hindi pa po namin na i-release, Lord, na hindi kami nakakapagpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi tama sa amin, Lord. Hinihingi po kami ng tawad sa lahat ng ito, Lord. Pakalinisin mo po kami, Lord. Tutunan po namin, Lord, God, na hindi ka nalulugod kung kami po ay nagagalit, na nagkakasala kami dahil sa galit po, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Lord. Patawarin mo po kami sa aming lahat ng pagkakasala po namin sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, through the Holy Spirit, na kung makontrol po namin ang aming mga sarili para hindi po kami magalit na hahantog sa pagkakasala. Maraming salamat po na muli tinuruan mo po kami, Panginoon, na siya na naman pong character na dapat mawala po sa aming mga pagkatao. Salamat po, Lord. Salamat po, Diyos. Lord, tinatas po namin sa oras na to si Luke Lynn Mark Gregorio, Lord, na meron pong barado sa daraanan ng hangin sa kanyang lalamunan, namamaga po ito, Lord. Ikaw na po, O Diyos, na magpagaling sa baby na to po, Panginoon. Nagkaroon siya ng fast and complete healing po, Panginoon, sa karamdaman pong ito in Jesus Christ's name. Ganon din po, Lord, Sister Giselle, fast recovery rin po sa kanya from her cesarean po, Panginoon. Salamat sa tagumpay na binigay mo po, nakapanganak po siya ng maayos, Panginoon. Dalangin lang po namin, Lord, na fast recovery para sa kanya at yung provision para sa pagbayad sa lahat ng bills nila sa hospital in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa katuloy, O Diyos, na provision sa binibigay mo po sa bawat isa, Lord. Ganun din, Lord, tinatas namin si Brother Mark Willow sa Panginoon. Patuloy na guidance po, Panginoon. Ano man ang kanyang mga problema ang pinagdadaanan, Lord. Alam namin na may solusyon ang lahat ng ito, Lord. Kaya bigyan mo siya ng kapayapaan, ng peace of mind po ang ibigay mo sa kanya at magtiwala siya ng lubos sa iyo, Lord, dahil wala pong problema, walang solusyon sa iyo, Panginoon. All things are possible po, Panginoon. Kaya bigyan mo siya ng guidance, pag nakalakasan ng loob, Panginoon, at give sa lahat yung joy and peace of mind in Jesus' name. Thank you po, Panginoon. Tinatas din namin si Baby Christine de Guzman, Panginoon, na may blood clot naman po siya sa heart, Panginoon. Kaya po hindi po siya na-operahan sa matrix. Kaya Lord, dalangin po namin, Lord, na malusaw po ang blood clot ito sa kanyang puso. In Jesus' name, Lord. Ganon din po, Panginoon, ang matagumpay na kidney transplant para kay Alain at sa kanyang donor din po, Lord, na sa August 7 po ito. Na patuloy na bigyan niyo sila ng kalakasan physically, Lord, para wala pang maging hadlang sa kanilang operation na gagawin po, Panginoon. Si Brother Rick Castro din po, Panginoon, patuloy na kagalingan din po sa lahat ng kanyang physical na karamdaman, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na tuloy na nakakasuporta na rin po sa gawain po, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. So, trabaho din po para kay Sister Mimi, kay Sister Paula, kung sino pa man, Lord, and naghahanap ng trabaho, Lord, pagkalooban mo po ito ng ayos sa yung kalooban, Panginoon, na hindi po magiging hadlang sa kanilang pagdalo sa gawain at sa ministry po, Panginoon. Kaya kayo na po ang bahala, Lord, sa kaloobin mo po, nagkaroon sila ng trabaho. Sa lahat na nag-aaral, Lord, bigyan niyo po ng wisdom, ng knowledge, ng understanding po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral po, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na mag-provide din po ng kanilang pangailangan sa pasukan na ito na darating po, Panginoon. Provide mo po, Lord, lahat ng pangailangan ng mga magulang para ma-enroll po ang kanilang mga anak. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga may trabaho, Lord. Kayo na po ang mag-increase ng kanilang mga sweldo po, Panginoon. Ikaw din po, Diyos, yung mga business po, Lord, ikaw ang magbigay ng maraming kliyente sa kanila. Pagtagumpayin po lahat ng business na may mga anak, Panginoon, maging ang mga nasa abroad na aming mga kapatid, Lord, patuloy na pagpalain mo sila, alisin mo yung mga homesick sa kanila, Lord, in
times na homesick po sila at patuloy nila alalahanin ang kabutihan mo sa kanila, Lord. Salamat po ng maraming Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang mga pangailangan. Kayo po nakakaalam anong mga pangailangan na yung mga anak, Lord. Kaya kayo na din po ang bahala. Complete healing pa rin po para sa aming kapatid ni Sister Rose Cabrera po, Panginoon. Salamat sa favor mo po sa kanya, Panginoon. At umaasa po kami, Lord God, na complete healing para makadalo na rin po sila sa gawain po, Panginoon. Maraming po salamat. Ano pa man po ang kahilingan ng iba pa naming kapatid na nasa online man o na sa face-to-face po namin po, Panginoon. Kayo na po ang kumatagpo sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Alam mo po lahat ng ito, Lord. Kaya kayo na po, O Diyos, siyang magbigay ng katugunan sa bawat pangailangan na yung mga anak po, Lord. Salamat sa mga nakakaagapay po sa gawain, Lord, kay Teacher Angel, ano pa man, Lord, yung desire ng puso po nila, Lord, regarding sa pagpunta sa Canada, Lord, ikaw na din po, O Diyos, ang magbigay ng katuparan nito, ayon sa iyong kalooban po. Salamat kay Sister Janine, Sister EJ, kay Sister Malu na siya nag-pray po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo, Lord, dahil pinagtagumpay mo ang gawain nito, Lord. Kahit na pagpupupilit ng kaaway para hadlangan, pero salamat ng maraming Panginoon sa pribilehyo binigay mo po sa iyong likod para maihatid po ang mensahe na ito sa gabing ito, Lord. Kaya sa iyo po namin, Lord, binibigay lahat ng papuri, lahat, Lord. Lahat naman na maibigay po namin para sa linggo, para sa mga offering, Lord. Kayo na rin po ang magbalik nito sa kanila ng siksikliglig at umaapaw. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen and amen. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord, and God bless us all po. Maraming po salamat sa inyong lahat na nakiisa po kahit medyo na-delay po tayo. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. God bless us all po. Thank you. God bless po. Bless po. Thank you, Salamat Sister po, Teacher Cora. Cora. Sa inyong lahat. God bless po, God bless. mga kapatid. Bless po. God bless po. Praise the Lord. Thank you po sa inyong lahat. God bless po.